Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Ipagpatuloy na natin ang ikaapat na bahagi ng kwento ni Chris. Sa part 1 ay naranasan nilang magpipinsan na mapaglaruan ng engkanto at ilagay sa gitna ng kawayanan ang sinasakyan nilang tricycle. Sa part 2 naman ay naranasan nilang atakihin ng isang malaking paniki na pinaghihinalaan daw nila na isang aswang dahil sa pagiging agresibo nito sa pag-atake sa kanila, at naranasan din nilang mabagat sa anyong kalabaw noong papauwi na sila galing sa panghaharana. Sa ikatlong bahagi naman ng kanyang kwento ay tungkol sa pagsundo nila sa kanyang tiyuhin na lasing, at hinamon pa nito iyong lumilipad na nilalang at sinabing ipapaharap siya kay Chris na isa daw black belter, kung saan hindi naman totoo. Dahil ayon pa kay Chris, kahit ang sumuntok ng tama ay hindi niya nga alam kung marunong siya. Idagdag pa daw ang kakaibang nangyari noong namisita sila sa bahay ng natitipuhang babae ng pinsan niyang si Darwin. Ang babaeng si Elena daw talaga ang sinadyang haranahin noon, at nakausap din ito ng matagal. Ang nakapagtataka lang daw ay noong pauwi na sila ay bigla na lang daw sinabi ni Darwin na iyong kapatid nito na nagngangalang Elvira ang mahal niya, kung saan hindi mahanapan ni Chris ng paliwanag kung papaano iyon nangyari, dahil alam naman nila na si Elena talaga ang gustong-gusto niya. Ito na po ang pagpapatuloy ng kwento ni Chris. Noong naroon na kami sa barangay nila Noel, ay idinaan muna namin si Darwin sa bahay nila para hindi na ito maglalakad. Tapos saka na kami dumiretsyong umuwi ni Noel sa bahay nila. Pagkarating namin doon ay naabutan namin si Tio at Tia na nagkikwentuhan sa may pantawan o iyong mini terrace sa labas ng bahay. Oh, nandito na pala ang mga butakal natin, o kung sa Tagalog pa noon ay mga bulugan o barako. Bungad pa iyon ni Tio. Kumusta ang pangaharana nyo? Ayos naman po, Tio. Sagot ko pa dito. O sige, kumain na kayo. Nauna na kami. Pagkaparada ni Noel ng tricycle ay pumasok na rin ito ng bahay at pareho kaming dumiretso sa hapagkainan. Pagkabukas ko ng takip na bilao sa gitna ng lamesa, nakita kong pritong isda iyon. Kinuha na ni Noel ang kalderong may kanin at inilapag sa gitna ng lamesa. Tapos naglapag na rin ito ng 2 plato. Pinsan, sa labas na kaya tayo kumain para presko. Kumuha ka na lang din ng pagkain mo, tapos doon na tayo umupo sa labas para makapagkwentuhan din tayo kila mama. Naglagay na nga kami ng kanya-kanyang pagkain sa plato. Tapos dinala namin iyon doon sa may pantawan kung saan nakatambay sila Tio at Tia. Habang kumakain ay sinabi ko kay Noel, Insan, wala ka bang napapansin kay Darwin? Sumagot naman ito, Wala naman. Bakit? May kakaiba ba? Hindi siya masyadong umiimik kanina nung pauwi na tayo. Tapos, noong tinanong ko kung kumusta ang pag-uusap nila ni Elena, sabi niya naman na mahal niya na daw si Elvira. Napahinto naman sa pagsubo si Noel. Paano ang Elvira? Si Elena ang nililigawan niya, di ba? Yun na nga ang pinagtataka ko Teka, kaninong anak ba ang pinag-uusapan nyo? Sumagot naman si Noel. Taga-sityo Kalkag pa. Hermi nga iyat ang pangalan ng tatay. Tapos, Ibiyang ba yung nanay? Pero hindi namin nakita yung nanay doon. Yung tatay lang. Ha? Si Ibiyang na mangkukulam? Paano nyo po nasabing mangkukulam, Tiyo? Tanong ko naman dito na sinagot niya rin kaagad. Naaalala ko na, may anak ang 2 babae yang si Ibiyang. Taga dito yan dati sa barangay namin. Kaso, napakahilig manghingi ng kung ano-ano sa mga kapitbahay, maging gulay man o prutas. Tapos kapag hindi binibigyan, ay may nangyayaring masama sa taong hinihingian niya. Balita namin aswang yan tapos marunong mangkulam. Ipinabarangay na nga yan dito
Dahil sa wala namang mapatunayan, kaya hindi nasampahan ng kaso. Balita ko ay binalaan na iyon ni Kap na lumayo na lang sa lugar na ito. Kasi kahit wala naman sa batas ang tungkol sa pangkukulam, naniniwala naman ang mga taga rito. Kaya hindi malabo na sunugin ang bahay nila at madamay pa ang pamilya niya. Marami na rin kasi ang galit at nagbanta na papatayin at susunugin sila. Sa Kalgag pala sila lumipat. Tama nga, mga kasing edad nyo ang panganay noon. Tapos kaklase din nila ni Noel at Darwin ang panganay. So anong ibig niyong sabihin, Tiyo? Na maaaring nakulam si Darwin? Oo, parang kulam pero lumay ang tawag. Ha? Ano po yun? Parang pangkukulam din ang paraan ng paggawa pero imbis na sakit ang ibigay nito ay isang ilusyon ng pagmamahal ang itatanim sa utak ng tao. So gayuma po. Oo nga pala, gayuma nga pala ang tawag noon sa Tagalog, nakalimutan ko kasi. Pero sa pagkakaalam ko, iba daw ang paraan ng pangkukulam ni Ibyang eh. Mas malupit pa daw sa pangkaraniwang kulam ang meron siya. Balita kasi namin, ipinagpalit niya na ang kaluluwa niya sa itim na kaalaman. Tila nakalimutan namin ni Noel na kumakain kami. Tapusin nyo na yung kinakain nyo nang makatulog na tayo. Sabat naman ni Tia Willing. Kaya tumahimik na muna kami ni Noel at tinapos na ang pagkain. Kinabukasan ay maaga pa lang narinig kong maingay na sa may sala. Kaya bumangon ako at tinignan kung ano ang nangyayari. Pagkababa ko ay naroon na ang nanay ni Darwin. Kinukumbulsyon daw si Darwin at sobrang taas ng lagnat. Nagdidiliryo na rin daw at kung ano-ano ang sinasabi. Pero ang malinaw nilang naririnig ay sinasabi noon na mahal daw niya si Elvira. Kaya tinanong kami ng nanay ni Darwin kung sino si Elvira. Sinagot naman iyon ni Noel na kapatid iyon ng hinarana naming babae. Dali-dali nitong sinabi na magpapasama daw siya sa amin dahil sigurado daw siyang ginayuma ang kanyang anak. Medyo nag-aalangan kami pareho ni Noel na sumama. Dahil medyo war freak na ang asta ng nanay ni Darwin. Sigurado kaming hindi mahinahong pag-uusap ang sadya noon. Mahirap na magkagulo. Hindi pa naman nila iyon lugar. Sinabi na lang ni Tio Tomas na dalhin na lang muna sa matandang nagngangalang Nana Sepa na isang magaling na albularyo doon sa kanilang lugar. Nakinig din naman si Tia Vilma. Siya iyong nanay ni Darwin. Kinuha ni Tio Tomas ang tricycle tapos sinundo na nila si Darwin sa bahay. Sinabi naman ni Tio na pumunta na lang daw kami sa bahay noong albularyo. Dahil hindi kami kakasya sa tricycle kapag nasundo pa namin si Darwin. Maglakad na lang daw kami dahil hindi naman iyon sobrang kalayuan. Kaya pagkaalis nila ay naghanda na rin kami ni Noel saka umalis na. Baka daw kasi may maitanong ang albularyo na kailangan naming sagutin dahil kami nga ang kasama ni Darwin noong pumunta doon. Pagkarating namin doon ay wala pa sila Tio, kaya doon lang muna kami sa labas ng bahay noong nanasepa na isang albularyo. Ilang saglit pa ay dumating na rin sila Tio. Sakay sa loob ng sidecar si Darwin. Kakaiba na ang itsura ni Darwin noong makita ko. Ang putla na niya tapos parang tuloy-tuloy ang pagpapawis. Tulog siya pero salita siya ng salita. Pinagtulungan na siyang buhatin nila Tio Tomas at Tio Ambet na tatay naman ni Darwin. Sumunod naman kami ni Noel sa loob. Pagkarating doon ay tinanong ng matanda si Tia Vilma kung ano ang nangyari. Sinabi naman nito na pagka-uwi daw ng anak niya noong nakaraang gabi ay tila wala na ito sa katinuan kausap. Puro na lang daw Elvira ang bukang bibig nito. Nagtanong ang matanda kung saan si Darwin galing noong nakaraang gabi at sino ang mga kasama at sino din si Elvira. Kaya ako na ang kinausap dahil ako nga ang nakakita noong humingi si Darwin ng tubig. Tinanong din noon kung sino-sino pa ang nakainom ng tubig.
Sinabi ko naman na si Darwin lang dahil hindi naman kami nauuhaw ni Noel kaya hindi na kami uminom pa ng tubig. Sinabi nga ng matanda na nagayuma nga daw si Darwin. Lumabas ng bahay ang matandang iyon tapos pumunta sa likuran ng bahay niya. Pagkabalik ay may dala na iyong iba't ibang uri ng dahon. Pinakuluan niya iyon at pinainom kay Darwin. May mga pag-oorasyon din siyang ginawa tapos hinihipan ang ulo ni Darwin habang patuloy ang pagdarasal sa ibang salita. Matapos ang gamutan ay pinauwi na kami. Hintay na lang daw na magkamalay si Darwin. Pero humanda daw kami sa pagdalaw dahil matindi ang ginamit na panglumay o gayuma. Ibig sabihin, matindi talaga ang pagnanais ng gumawa noon na mapasa kanya si Darwin. At hindi daw yung titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niyang lalaki, maging buhay man o patay. Kaya dadalaw daw ang mangkukulam na isa ring aswang para aswangin na lang si Darwin kung hindi niya makuha ang pagmamahal nito. Parang natakot naman tuloy ako doon dahil isipin mo, dadalaw mismo ang aswang sa bahay dahil may sadyang kukunin. Iminungkahi ni Tio Tomas na sa bahay na lang muna nila dalhin si Darwin. At least marami kami doon at maluwag din naman ang bahay para mabantayan ng mabuti si pinsan. Pumayag naman si Tia Vilma at Tio Ambet. Kaya pagka-uwi ay diretso na nga sa bahay nila Noel, sila Tio at si Darwin na sa kasalukuyang wala pa ring malay. As usual, lakad kami uli ni Noel pauwi. Pagkarating namin ng bahay ay sinabi ni Tio Tomas na kami daw muna ni Noel ang magbantay kay Darwin. Umuwi daw muna sila Tio Ambet at ang asawa niyang si Tia Vilma sa bahay nila para kumuha ng mga damit na mapagbibihisan ni Darwin at mga gamit na rin. Tapos si Tio Tomas naman daw ay aalis para kumuha ng mga pangontra sa aswang. No choice talaga kami. Bantay kami sa loob ng kwarto ni Noel. Doon kasi inilagay si Darwin dahil mas maluwag iyon. Tapos umalis na rin si Tio. Nasa kusina naman na nagluluto si Tia Willing. Sabi ni Noel sa akin, "Ano pinsan, handa ka na bang lumaban sa aswang na susugod dito mamaya?" Sabi ko naman sa kanya na naniniwala na ako sa kwento nila ngayon. Dati kasi pinagtatawanan ko lang sila. Sabi naman niya sa akin, at least kapag sa akin naman daw nangyari ang pang-aaswang, ay may ideya na ako sa mga gagawin. Kinagabihan ay palit-palitan kami sa pagbabantay. Kami naman ni Noel ay doon natulog sa may ibabang bahagi ng papag na hinihigaan ni Darwin. Nagsisiksikan kami doon ni Noel kasi hindi rin naman ganun kalaki ang silid na iyon. Tapos naroon sa may sala na nagkikwentuhan sila Tio at Tia kasama ang mga magulang ni Darwin. Hindi namin namalayan ni Noel na nakatulog na pala kami habang nagkikwentuhan ng kung ano-ano. Hanggang sa nagising na lang kami noong makarinig kami ng malakas na paghampas sa plywood na bintana ng kwarto ni Noel. Napaupo kami agad mula sa pagkakahiga tapos narinig ko na nagtatakbuhan na papaakyat ng hagdan ang mga magulang ni Darwin. Napatanong naman ako kung ano iyon. Sabi ni Noel, "Andito na siya." "Ha? Sino?" Sumagot naman ito. "Eh di kung sino yung gustong kumuha kay Darwin, siya yung andyan dyan." Nakita kong may dalang itak ang mama ni Darwin. Tapos buntot ng pagi naman ang kay Tio Ambet. "Sige! Subukan mo pumasok!" Sigaw pa ni Tio Ambet. Malakas na pagpapagaspas ang naririnig namin sa labas ng bintana. Pumasok naman ang silid si Tio Tomas at may iniabot na kawayan na kasing laki ng hinlalaki sa paa. Bagakay daw iyon na uri din ng kawayan. Tapos bumaba na rin agad. Sa ibaba daw siya magbabantay dahil baka sirain ng nilalang na nasa labas ang pinto. Narinig namin na nagpapaikot-ikot sa bahay ang tunog na iyon na parang isang malaking ibon na pumapagaspas.
tapos biglang may bumagsak sa bubungan. Gawa sa anahaw ang bubungan ng bahay nila Noel. Dali-daling tumungtong si Tio Ambit doon sa papag na hinihigaan ni Darwin at tila may hinihintay ito. Noong pareho na naming nakita na bumaba ang bahagi ng bubungan kung saan nakatapat kay Darwin, ay malakas na iyong sinaksak ni Tio ng bagakay. Pumalahaw naman ng malakas ang nilalang na nasa itaas. Inulit niya pa ng makailang beses ang pagsaksak, hanggang sa nakita ko na may bahid na ng dugo ang kawayan. Kasunod noon ang tunog ng gumugulong o papagapang papunta sa gilid ng bahay, tapos malakas na pagbagsak sa lupa ang aming narinig. Mabilis naman na bumaba si Tio Ambit. Narinig kong nagtatakbuhan na sila patungo sa likurang bahagi ng bahay, sa tapat ng bintana ng silid ni Noel. Hindi ko na nagawa pang sumilip sa bintana. Nakita ko naman na binuksan iyon ni Tia Vilma, pero pareho kami ni Noel na hindi nakatayo sa kinakapwestuhan. Siyempre, masyadong maaksyon iyon, kaya nanginginig talaga ang mga tuhod ko. Hindi ko nga alam kung kaya ko bang tumayo. Para kasing nawala ng lakas ang mga tuhod ko at binti. Narinig na lang namin ang tunog ng paghampas ng latigo na gawa daw iyon sa buntot ng pagi. Bawat tunog ng hampas noon ay may kasunod na tunog na pag-angil ng nasasaktang pusa. Pero malaki ang tunog na iyon. Pagkasilip daw ni Tia ay nakita niyang isang matanda na nakapakuba at nangingintab ang katawan na nakadapa sa ibaba. Pagkarating nila Tio ay pinagtulungan nila iyong hampasin ng buntot ng pagi. Ganun daw talaga dapat para hindi makaalis at manghina. Dahil kung itak din daw agad ang gagamitin, ay makakaalis lang din iyon kaagad kasi kaya iyong indahin ng aswang. Inilaglag ni Tia sa lupa ang itak para magamit nila Tio. Kaso pagkadampot lang daw ni Tio Ambit noong itak ay nagpalit na ng anyo ang matanda sa harapan nila mismo at naging isang malaking pusa, kaya hindi na nila naabutan pa ng pagtaga. Nagsibalik na sila sa loob ng bahay. Sinabi nila na hindi na daw babalik iyon at pag nagkataon ay mamamatay na rin dahil sa malala daw ang tama noon ng pagkakatusok ng bagakay. Tapos napakarami ding hampas ng buntot ng pagi na tinanggap. Kinabukasan nga ay nagising na si Darwin. Kwento niya pa sa amin ay napakasama daw ng panaginip niya. Tapos humarap siya sa akin. "Chris, naalala mo yung matandang tumitig sa iyo ng masama noong araw na dumating ka?" Sabi ko naman, "Oo, yung matandang parang galit kong makatingin. Yung matandang yun ang nasa panaginip ko. Kakainin niya daw ako." Kaya napagtanto na namin kung sino iyong matandang umaswang kay Darwin. Iyon daw ang nanay nila Elena at Elvira. Lumipas ang isang linggo at sinabi ni Darwin na gusto niya daw pasyalan si Elena. Natuwa naman ako noong marinig iyon dahil ibig sabihin okay na siya. Si Elena na uli ang gusto niya. Lampas lang naman ng mga tanghali iyon. Wala naman kaming plano na magpakita. Gusto lang naming daanan ang bahay para masulyapan sana ni Darwin ang matagal na niyang crush. Naalala ko na excited pa noon si Darwin na makita si Elena. Tapos noong naroon na kami, ay binagalan na ni Noel ang pagpapatakbo ng tricycle. Oo nga, mabagal talaga ang tricycle na iyon. Pero mas binagalan niya pa talaga para mapagmasdan naming maigi ang bahay nila Elena. Pero laking pagtataka namin dahil nakasarado ang mga bintana at pintuan noon. Pati ang bakuran ay nakatrangka din. Kaya pagkalampas namin ay muli ding bumuelta pabalik si Noel. Tapos huminto na talaga kami sa tapat ng bahay. Mukhang wala na talagang tao. May mga bata naman na naglalaro ng taksi sa harapan ng bahay
o laro na tansing ng tansan. Tinanong iyon ni Noel kung nasaan ang mga tao sa bahay na iyon. Ang sabi naman ng mga bata na noong 1 linggo pa raw umalis, namatay nga daw ang nanay ng mga babaeng nakatira doon. Ipinalibing lang daw agad tapos umalis na rin. Hindi nila alam kung saan din lumipat. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Darwin. Pero ano pa nga ba ang magagawa namin? Kaya umuwi na kami ng bahay. Tahimik lang din kami ni Noel bilang pakikipagdalamhati sa pagluluksa ng pusong sugatan ni Darwin. Pagkarating sa bahay ay tumambay uli kami sa tambayan namin na naroon lang sa tapat ng bahay nila Noel. Tapos dumukot ako ng pera at inabot ko iyon kay Noel. Insan, mukhang kailangan natin ng panghugas. Sa dugo ang puso ni Darwin. Ito, bumili ka ng 1 long neck na empe ha. Ayoko ng tanduay. Tapos ikaw na bahala sa pulutan. Iubos mo na ang sukli para sa pulutan. Napangiti naman ito at alam ko na tungkol sa pag-ayaw ko sa tanduay ang inginingiti niya. Umalis na nga siya para bumili ng alak. Si Darwin naman ay tila naluluha-luha na nakatingin sa malayo. Hanggang dito na lang muna uli, bossing. Marami pa akong kwento sa'yo. 3 months din kasi ako na tumambay doon kasi nag-enjoy talaga ako. At idagdag pa, huli kong ikikwento ang tungkol sa amin ng asawa ko na taga doon din mismo sa lugar na iyon. Ingat ka po palagi, bossing ha, at more power sa channel mo. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin pa raffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.